recommendation for teachers. Sa pasalamatan nato ang Ginoo, dalaygon ang Ginoo niya. Congratulations. Tapos si Larry Diri, ano ba siya? The city of siya. Susunod Domingo, mabasa taglaing hana. Busy po kayo sa diyan. Dalaygon ang Ginoo. Karon nga simana sa Sabado, December 21, dunay dakong tigom dinhi sa simbahan. Sa panagtigom sa Central District Reflection or Fellowship. Kita mag-host karong bulana ingon nga Christmas Fellowship sa mga kasimbahanan sa Central District, mga kaping 30 kasimbahan. Moabot og mga 250 to 300 participants ang ambong ini. Usa ang gidasig ang mga membro sa organization, men, women, youth, CIAF, and children na makatambong sila diini nga panahona. Uban sa i-assign na color para sa presentation usab. O kantanan gidasig itong buot nga mo connect sa mga detalye, istorya lang kamo sa pastor aron atong mga iparang. Salamat usab kita sa member sa atong mission team, Pastor Gina, Ken, and Pastor Ana, and Ibilin sa pag-organize sa Religious Emphasis Week sa atong Paralang Pag-asa this week. Dinhi. Salamat sa opportunity nga maka-share kita directly sa gospel and gospel story sa atong mga kabataan dinhi sa Paralang Pag-asa. Salamat sa padayon nga atong mga pag-ampo ug suporta financially sa buluhaton sa simbahan na manapati diha ang atong mga announcement ato kanang ipa-salamat. Doon ay pipila ka mga tigom sa mga pastors. Kaning kahina din karon na puno ni pastors na tigom. Una, diha sa picture, una, order man. Ang tigom ni atong Miyerkules sa Equality Fund Pastors Fellowship. Katuning mga pastor ka atong beneficiary sa atong Equality Fund offering. Remember yun ay ganun envelope niya. Kaya dili pa man enough ang atong funds for monthly support. Gihimo na itong kaduha, June and December. Wala pa dyan nahatag sa June, nausap na lang sa December ang atong support. So, may na lang kayo na ako. Dini sila itong Merkules, 20 ang lista ani o 22, 25 anak. Ang mga pastor mga nagdawat og 7K pataas. O dinhi ang 18 sa 20 nga lista. So salamat kaayo sa atong kasimbahanan nga kita-kita nga nagtampo niini aron maabot kini ngadto kanina. Usab atong pasalamat sa mga naghatag og mga sanina para sa mga pastors nga sila po mismo dala sila o mga karong o mga sanina o magamit kayo sa pastor and panahon sa Domingo. Salamat sa tanan. Palakpakan nato ang Ginoo sa iyang kaayo sa atong kinabuhi. Tulo atong pasalamatan ang mga retiradong pastor, lahi pud ning grupo. Retired but not tired, always on the go for God. Kini gihimo usab nga dungan nga tigom niya itong Merkules, December 11, kini sa special hosting ni Ma'am Thelma Jean Salvania. Siya nga nag-hosting, kita venue lang. O naa din mga kaping mga 20 pod ka mga retired pastors kauban sa taga-Turil o ang ubang mga partners sa mga pastor nga naa dinhi mga anak katong di na kay kalakaw mo kuan jud na giubanan sa ilang membro sa pamilya. Usab ni adtong panahon na nakahatag pod tag pasalamat o pahalipay sa mga retired pastors. Ingon nga atong commitment yearly sa ila. So dalaygon ang Ginoo.
Usab ni adtong adlaw, gihimo ang presensya usab sa mga ministerial students nga unom ka buok sa Pag-asa School of Theology. Kaning na picture diri sa wala. Unom ni upat ka lalaki, isa ka babae. Pero naay absent ani. Murag absent ang isa. Wala absent. 5 ka lalaki, isa ka babae. O napaabot usab nato ang atong suporta pahalipay ngadto sa mga estudyante sa paaralang Pag-asa School of Theology, Brokenshire College, atong mga ministerial students. Uban sila sa mga pastors for equality ni atong fellowship nga gihimo. Uban usab kanila ang ubang mga estudyante nga dili taga SMDC kay nangantapod sila dinhi kanato. So dalaygon ang Ginoo. Again, palakpakan nato ang Ginoo sa iyang kaayo sa atong kinabuhi, sa opportunity nga makapaabit kita sa pahalipay sa mga ministerial students, retired pastors, and pastors in rural churches receiving small. In fact, na yung mga retired pastors, bisan retired sila, na master pa sila. Kaya na area dito nga walay pastor, sila rin na dito. Munang na master paghihapon, miski 65, 70 years old, na master pa in town. Dalaygon ang Ginoo sa atong mga padayon nga pag-ampo alang kanilang tanan. O kanang sunod nga picture sa fellowship dito sa tibuok pastor dito gihimo sa Bulacan, Malalag, Davao del Sur niadtong December 9 kanuting Lunes. Kanitong tibuok SMDC nga panagtigom sa mga pastors. Daghan ang mga exchange gift dito. Pero ato lang pasalamatan especially ang Abasolo family sa pagpaambit sa groceries pack para sa 40 ka mga pastors. Palakpakan nato ang Ginoo. Salamat kaayo sa grasya o panalangin. Not to mention other gifts nga nahatag usab gikan sa pamilya directly ngadto sa mga pastors pod nga naapod sa panginahanglan og mga naa sa kabaryuhan. Dalaygon ang Ginoo sa mga panagtigom, sa mga kaigsuunan, sa mga pastors o sa mga pag-ampog suporta nga gipaambit ninyong tanan. So maayong Pasko sa inyong tanan. Happy birthday and happy wedding anniversary sa mga kaigsuunan nato nga magsaulog karong Pasko o karong simanaha kung naa kamo dinhi palihog sa pagtindog alang sa atong pag-awit sa inyong birthday and anniversary. Once again, as come your birthday. Once again, the time is here. Loving gift from Jesus is giving you one more year. Time your birthday. Time is here. What a loving gift from Jesus has given you one more year. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, full and deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. Ang panalangin sa Diyos, maanakan ninyong tanan sa inyong mga pagsaulog, katong naa dinhi o katong naa dito sa Panimalay, kasubay sa atong live streaming. Itong paminawon ang update gikan sa nomination committee. May buntag ka natong tanan. God is good all the time. God
Praise God. Amen. So, ani ako diri, nagatindog, no, nag-represent sa Nomination and Election Committee as representative sa Board of Elders. So, malipayon kami pag-announce ngang atoa na usab i-exercise ang atoang privilege magboto o pagabotohan isip membro sa atong simbahan. So, ang atoang election will be this April 2025. So, before that, ang atong pagahimuon, mao ang pag-nominate kinsa ang gusto nato ibutang nga mga officers and boards. So, actually, nagsugod na ta last Sunday. Ug ato kining pagatapuson ang atong pag-nominate hangtod January 8. So, unta, nakapili na ta, no, nakasulat na ta kinsa ang ato ang i-nominate. So, katong wala pa, aduna kitay mga forms sa gawas dito sa entrance, sa main entrance, natay mga forms dito, nomination forms for 2025. So, naay separate nga table. I hope, katong wala pa nakakuha og forms, pagawas nato sa church, i-take time ninyo nga magkuha og form. Kung wala pa mo nakaisip kung kinsay inyong isulat, pwede ninyo dalahon sa inyong balay para dito magsulat na mo kinsay inyong gustong i-nominate. Pero bawal siya nga ang inyong sarili i-nominate. Pwede ninyo ingnon inyong kauban nga i-nominate ko. Kay mas better bitaw no nga kanang kita gyud mismo ang gustong mo pili, kanang gusto nga mo volunteer gyud gani nga mo serve ko sa simbahan, which is a good attitude sa isa ka member nga kita gayud ang mag-volunteer sa atong sarili kay mao na ang gusto sa Ginoo nga mo serve ta sa ministry. So now, ako lang ako lang dalikyatan pagbasa unsay naa sa nomination form. So naatay 6 ka guide before we fill out the form. So first, pray for the Lord's wisdom and guidance. So maugid ka na being Christians, isa gyud ni sa atong pagahimo no prayer before writing this nomination form for God's wisdom. Then check the qualifications and responsibilities of each position. So tan-awon pod nato na may qualifications na kabutang, tan-awon nato kung kinsa karon ang atong isulat diri. Then identify the members of the congregation whom you believe would be qualified and suitable for the positions. Then fill out the nomination form completely, following the instructions therein. So offer to the Lord your nomination form and surrender to His will. Submit this duly filled out nomination form. So pwede natay kanang balay gani nga box diha sa gawas, dito nato siya isulod, ibutang. So I hope no na, and we hope the NOMELEC encourage gyud sa inyo nga atog yung mo participate gyud ta ani nga nomination kasi hanggang January 8 man siya. So taas pa kitag panahon na maghuna-huna kinsay atong isulat. And kung kailag yun ninyo kaayo ang person nga gusto ninyong isulat, kung pwede, butangan nato og cellphone number or any contact number para mas madali sa amua i-confirm kung i-accept ba nila ang inyong nga ginominate sila. So kadto lang and salamat kaayo. Thank you.
Dog. Pagmaya, pagpasalamat, sangpita ang ngalan sa Ginoo, ang balaang Dios ania sa atong taliwala. Kaanindot nga moanhi sa balay sa Dios. Kamaayo nga magtigom sa presensya ni Kristo Jesus. Pag-awit ug kusog, pagmaya sa tibuok mong kasing-kasing, ang usa nga soberano makahimong paghimayaon mga butang. Atong itugyan ang atong mga kabalaka nga nangita sa kalinaw sa Dios. Atong atubangon ang atong katagaya, tinguhaon sa pagkabahin. Isinggit ang atong pagdayeg, ipahayag ang atong kalipay, ang Dios sa atong kaluwasan nag-abi-abi kanato. Ang gugma sa Dios nagbag-o kanato niining maong higayuna, ang kusog sa Dios nahimong atong awit. God's anointed, the long-awaited one, hailing the time appointed, your reign on earth begun. You come to break oppression, to set the captive free, to make away transgression and rule in iniquity. You shall come down like showers upon the fruitful earth, and joy and hope like flowers spring in your path to birth. Before you on the mountains shall peace the herald go, and righteousness in fountains from hill to valley roll. The wise shall bow before you, and gold and incense bring. All nations shall adore you, and praise all people sing. To you shall prayer unceasing and daily voice be said. Your realm is still increasing, with you all Christ has had. Atong gidagutan ang unang kandila sa pagpaabot, ang kandila sa paglaom. Atong gipaabot ang gisaad nga Mesiyas aron sa pagluwas kanato gikan sa sala ug kangitngit. Kini nagpahinomdom kanato nga adunay paglaom sa Dios, nga mutuman sa balaang saad pinaagi ni Hesus. Sa miaging Domingo, gidagutan nato ang ikaduhang kandila sa pagpaabot, ang kandila sa kalinaw. Kining maong kandila nagpahinumdum kanato nga adunay kalinaw diha ni Hesukristo, ang prinsipe sa pakipagdait. Sa miaging niining ikatulong Domingo sa pagpaabot, gipahinumduman kita nga bisag unsa pa ang mga kasamok nga mulupig kanato karon. Si Propeta Isaias nag-agahat kanato nga sa tanan natong pagpangandam og mainitong pagpangita sa umaabot nga gingharian sa Dios. Di ato kalimtan nga ang kaluwasan sa Dios moabot gayud. Uban sa kalipay, kamo magkalos og tubig gikan sa mga atabay sa kaluwasan. Isaias 12:3. Uban sa kalipay, atong hinumduman nga ang kaluwasan sa Dios anaa na sa atong taliwala. Taliwala sa mga kasamok ug sa pagantos sa kalibutan nga atong giatubang
Gipili nato nga magpuyo sa malipayong presensya sa Dios ug sa usag-usa. Dili kita mutalikod sa kasakit sa kalibutan ug dili kita muhunong sa pagmaya sa Dios. Kansang kaluwasan nagpuno kanato aron ang iyang gugma mudagayday ug mubaha dinhi sa atong taliwala. Uban sa paglaom, kalinaw ug kalipay. Atong dagkutan kining kandila sa kalipay, isip timaan sa atong pagsalig nga anaa sa atong kaugalingon, sa atong mga higala, sa atong mga pamilya, ug sa atong mga silingan, nga sa pagpaambit sa atong mahuya nga mga kinabuhi, kita makaambit sa mahimayaong kalipay sa kaluwasan sa Dios. The candle of joy reminds us to sing, for God is at work to do a new thing. The proud will be humbled, the lowly will rise. God's kingdom is one of delight and surprise. Magampo ta. Balaan nga Dios nga nagpahibalo sa imong balita sa dakong kalipay alang sa tanang katawhan. Ngadto sa ubos nga magpabalantay sa karnero. Samtang kami nagdagkot sa mga kandila niining panahon sa pagpaabot. Kami naghimaya kay nahibalo kami kung sa unsang paagi matapos ang unang buhat sa sugilanon sa pagkatao sa Mesiyas. Among gipaabot ang ikaduhang buhat nga tapos sa iyang pagbalik diha sa himaya ipahimutang ang atong mga kasing-kasing, ang atong mga huna-huna sa mga butang nga imong nahimo og pagabuhaton pa. Puna kami kanunay sa imong kalipay, samtang naglaom kami sa among mangluluwas, nga mianhi og mibalik pag-usab. Ini ang among pag-ampo sa ngalan ni Jesus nga nagtudlo kanamo sa pag-ampo nga nag-ingon. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, pagabuhaton ang imong kabubuton dinhi sa yuta mingon usab sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag mo kanamo karong adlaw. Ug pasayloon mo kami sa among mga sala. Ingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, kundi luwason mo kami sa mga daotan. Kay imo ang gingharian, gahom ug ang himaya sa kahangturan. Amen. Ang Diyos Ama mo'y kuwan, anak ug ang Espiritu Santo. Sukat ba sa sinugdanan, karon ug sa kanunay, hinaot pa, hinaot pa. Sumagadol kita sa balaang trono sa atong Dios. Atong ilhon sa makausapa ang atong mga kasipanan nga nahimo sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat. Dol kita sa pagpangayo sa iyang kapasayloan
ug ang iyang paghinlo aron mahimong angayan ang atong pagsimba ug mga paghalad. Kaawit kita sa atong himno. Si Propeta Isaiah miingon, "Ipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan sama sa pagmaya sa mga tawo. Inig kating ani ug ingon nga maglipay ang mga tawo. Inig bahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay natawo alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki ug siya ang magmando sa tanan. Ug nganlan siya maalamong magtatambag. Dios nga gamahanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait." Mga igsoon, ang pasalig sa Dios sa iyang dakong kaluoy ug gugma. Siya nga miabot dinhi kauban nato, nipuyo uban kanato. Naghatag sa kalipay, pagmaya sa iyang pakiguban kanato. O sa iyang paghinlo sa atong kasalanan didto sa cross. Busa mga igsuon, salamatan ta ang gasa sa Ginoo. Ug dawaton ta sa makausapa ang kasiguruhan sa pagpasaylo sa Ginoo ug ang kalipay nga iyang gihatag sa iyang pag-abot. Amen. Resting Mary, gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy.
usa kita sa atong pagampo. Dios nga labing gamhanan, balaan, Dios sa paglaom, kalinaw, o kalipay. Salamat Ginoo sa kagayunan nga makasaulog kami karon sa imong kaayo sa among kinabuhi. Sa pagdala nimo kanamo niini nga bulan sa pagpasalamat sa imong pagkatao. Salamat o Dios sa kabuntagon gibag-o mo ang among mga kusog aron makapadayon kami sa among pagsimba kanimo. Salamat sa kinabuhi o Dios nga imong gihatag ug sa kalipay sa imong presensya dinhi sa among kinabuhi. Ilabi na ni atong magsaulog sa ilang birthday, wedding anniversary, ug sa tanang mga kalampusan sa mga pagtuon sa profesyon ug sa buhat. Salamat o Dios ang imong espesyal nga pagpanalangin sa tanan nga mga celebrators. Aron Ginoo mapuno sa kalipay ang ilang kinabuhi sa magatagamtam sila sa kadagaya nga imong giandam. Lord, salamat gayod sa lig-ong panglawas, taas na kinabuhi, protection matag adlaw, o provision alang sa panimalay o sa ilang mga buhat o trabaho o kaha pag-eskwela. Panalangini Ginoo. Salamat gayod sa imong pagkamayo. Gaduol kami uban sa among paghinumdum ni adtong mga pamilya nga naa sa pagbangutan tungod sa panaw sa ilang minahal sa kinabuhi. Sa pamilya Torsiende Chua, Ginoo liguna ini nga panimalay. Bisan sa kagulanan, pulihi Ginoo sa paghupay o kalipay nga gikan kanimo. Aron Lord nga ilang madawat ang maong realidad ug nga sa hinahinay magapadayon ang pamilya sa pagkinabuhi kauban ikaw. O Dios, kaduol kami kanimo. Pagpangayo sa padayon nga imong paggiya o pagpanalangin sa mga buhat ug ministeryo karong simana sa daghan kayong mga tigom, fellowship, Christmas, reunions, and parties. Lord, bani ang imong katawhan nga dili kami makalimot sa pinakaimportante kayong mensahe nga mao ang pakig ambit sa imong kayo ug sa kalipay sa imong pag-abot. Lord, giyahi kami sa among mga buhat aron kami mahimong magdala og kalipay ni adtong uban nga naa Ginoo sa mga kalisdanan. O Dios, uban ni ang tagsa-tagsa sa mga lakaw ug tigom labi na sa nagkadaghan nga mga tao sa syudad ug busy diha sa kadalanan ug sa mga dagkong tindahan, sa mga panagtigom sa mga bata sa eskwelahan, sa opisina. Lord, panalangini giyahi ug hinaot nga ang kalinaw Ginoo mamintinar diri sa among palibot. Ginoo, panalangini ang mga kaigsuonan nga nagabiyahe o nagplano sa biyahe niining panahon sa Pasko, alang sa panagtapok sa lain-laing pamilya sa dapit Ginoo sa Pilipinas o sa laing dapit sa kalibutan. Ginoo bani ang ilang mga paglakaw nga malinaw. O Dios, salamat bisan pa sa hilom nga mga pag-ampo sa imong mga anak. Karon ikaw Ginoo nasayod sa mga panginahanglan. Kadtong ana sa mga
kaguol o kamingaw. Ug naas kagubot ang hunahuna. Ginoo, hinluoy ang among hunahuna o kasing-kasing sa kalinaw nga gikan kanimo. Ug tagai Ginoo sa kalipay kami sa among mga buhat o pag-alagad aron madasig kami sa among mga buluhaton. Salamat o Dios sa kahigayunan nga makapaambit o kalipay sa mga magbubuhat sa imong iglesia, kauban sa mga ministerial students. Salamat sa iglesia nga nagtinabangay o sa mga panimalay Ginoo nga naghalad sa ilang kinabuhi. Hinaut Ginoo, padayon ikaw sa pagpanalangin sa tagsa-tagsa diha sa among paningkamot Ginoo nga makapaambit niadtong mga ubos o mga gagmay sa daghan o bisan pa dagko o gagmay nga mga pamaagi. Lord, salamat gayod sa imong pagkamayo. Andama kami sa magapaminaw kami sa imong pulong, agi sa imong alagad, at agi siya sa duble Ginoong pagdihog sa bandang Espiritu. Bisan pa sa mga buluhaton karon, Ginoo, sa pagsimba sa kabataan o sa outreach program diin dito moadto si Pastor Wenzel o pa ni Ginoo ang mga panagsimba usab dito. Halad namo og itugyan ang tanan ni kang Kristo Jesus nga among Ginoo manluluwas. Amen. Kadtong makahimo akong gihangiyo sa pagtindog alang sa pagtahod nato sa pagbasa sa balaang kasulatan nga naa makita sa basahon ni propetang Isaias kapitulo 7 bersikulo 14 ug sa ebanghelyo ni Jesus sumala ni Mateo kapitulo 1 bersikulo 18 ngadto sa 23. Ato kining basahon pinaagi sa pagtubag-tubag. Busa ang Ginoo gayud maimuhatag kaninyog timaan ug kini mao ang usa ka batan-ong dalaga nga manamkon ug manganak og usa ka batang lalaki ug nganlan siyag Emmanuel. Yang hinahanap kinayan at kung gitdakda nga maminyo kang apan sa wala pa siya magtipon nangingkon siya sa Maria nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu. Si Jose nga iyang pamanhunon tawo nga matarong ug dili buot nga pakaulawan niya si Maria tubangan sa mga tawo. Busa nagplano siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Tang nagunahuna siya ni ini, ipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo, pinaagi sa damgo og miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. O kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka putli nga batan-ong babayi magsabak unya manganak og batang lalaki. Nganlan siyag Emmanuel nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Dinhi natapos ang pagbasa sa balaang kasulatan, ang Ginoong Dios nagapanalangin kanato. Palihog sa paglingkod.
Mag-aampo ta. Itugo to Dios nga diha sa among pagpamalandong sa imong pulong. Ikaw mag-abli sa among kasing-kasing ug hunahuna aron among masabtan ang mensahe nga imong gustong ipadangat kanamo. Panalangin ni Ginoo ang imuhang alagad nga mao ang magabahin-bahin niini ngadto sa imong katawhan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat, choir, sa inyohang awiton ta karon. Mayong buntag sa tanan. Good morning. Merry Christmas. Kaon na ko. I came across a brief write-up entitled, "Where is Joy Found?" Quoting some personalities, saying, "Where is joy found? Not in unbelief." Voltaire was an infidel of the most pronounced type. He wrote, "I wish I had never been born." Where is joy found? Not in pleasure. Lord Byron lived a life of pleasure, if anyone did. And he wrote, "The worm, the canker, and grief are mine alone." Where is joy found? Not in money. Jay Gould, the American millionaire, had plenty of that. When dying, he said, "I suppose I am the most miserable man on earth." Where is joy found? Not in position and fame. Lord Beaconsfield enjoyed more than his share of both. And he wrote, "Youth is a mistake, manhood a struggle, old age a regret." So where is joy found? Niining mao nga Domingo atong gidagkutan ng ikatulo nga kandila sa pagpaabot, ang kandila sa kalipay. And just like peace, apparently joy is also elusive. In a world often dominated by trials, suffering, uncertainties, joy can seem like an elusive gift, something difficult to find or hard to hold on to. In a world where there is so much unpeace, in a nation where political leaders are banging each other, each party throwing dirt, in a community whose constituents are struggling, living each day in survival, in a family confronted with unity and understanding, joy is truly hard to find. Joy is a word that brings laughter, great pleasure, and delight. We would normally think nga ang kalipay atong ibasi diha sa mga panghitabo sa atong palibot. But it's not. It is happiness, and it is different from joy. Because happiness is based upon circumstances. It is external. Joy is internal. It is something deeper. It is something we feel internally in our lives as human beings. Ang atong kalipay wala magagikan sa ato ang mga pagpanarbaho, sa ato ang pamilya, sa atong relasyon, sa ato ang salapi, sa atong kabtangan, or bisan pa man diha sa ato ang success. Our joy does not come from what we have on earth or who we are with. Now, the Bible speaks of a joy that transcends circumstances, a joy so profound that it is described as inexpressible and glorious. Our joy is a gift
usa kini kagasa. It is the gift that God gave us that first Christmas in Jesus Christ. And our joy is encompassed in our Savior, Jesus. Now, mao kini ang klase sa kalipay that we as believers in Christ are called to experience. A joy rooted not in temporary happiness, but in the eternal salvation we have through Jesus Christ. Ang panahon sa pagpaabot, nagaawhag ka nato o nagatawag ka nato sa pagpamalandong, diha sa kamatuoran, that God is with us. And as we prepare to celebrate the birth of Christ, we are reminded of the profound joy that accompanies the arrival of our Savior. And this joy is not just any ordinary happiness, but unspeakable joy, one that transcends circumstances and fills our hearts with hope. Today, I want us to reflect on this unspeakable joy. Kalipay nga dili malitok or kalipay nga walay sama. A joy that comes not from the fleeting things of this world, but from the unshakable hope we have in Christ. My friends, join me in exploring this gift of unspeakable joy through two powerful scriptures that we have today. Gikan sa basahon ni Isaias, Kapitulo 7, versikulo 14, ug diha sa Ebanghelyo ni Jesus sumala ni Mateo. Kapitulo 1, versikulo 18, ngadto sa 23. Diha sa basahon ni Isaias, ato ang nabasa usab, ang usa ka panagna sa umaabot nga Mesiyas. Nga nagaingon, busa ang Ginoo gayud, may muhatag kaninyog timaan, ug kini mao ang usa ka batan-ong dalaga nga manamkon og manganak ug usa ka batang lalaki ug nganlan siyag Emmanuel. Niining panahona sa kasaysayan ni Propeta Isaias, ang katawhan sa Israel nagatubang og grabing mga kahimtang. Si Hari Ahaz sa Huda nahadlok sa hulga sa langyaw nga mga kasundaluhan ug ang nasod anaa sa ngilit sa kalaglagan. Nabisan pa ni Ana, ang Ginoo nagsulti pinaagi kang Propeta Isaias nga nagtanyag dili lamang usa ka ilhanan kundi usa ka saad sa paglaom. Ang ilhanan, ang usa ka batan-ong babay manamkon ug manganak og usa ka anak nga lalaki. Emmanuel, paganganlan og Emmanuel nga nagpasabot nga ang Dios uban kanato. Na kini nga panagna dili lamang usa ka pagpahayag sa presensya sa Dios, apan usa-usab kini kasaad sa kalipay. Ang mga tao sa panahon ni Isaias nagkinabuhi sa kahadlok ug kawalay kasiguruhan. Apan ang pagkatawo sa usa ka bata nga ginganlag Emmanuel mao ang katapusang ilhanan nga wala sila biyae sa Dios. Ang iyang presensya magdala og kalinaw, pagpasiguli, ug sa katapusan, kalipay. Fast forward several centuries, og diha sa Ebanghelyo ni Mateo, atong makita ang katumanan sa panagna ni Propeta Isaias, nga nagaingon ang usa ka putli nga batan-ong babayi magsabak unya manganak og batang lalaki. Nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Niining higayuna ang propesiya dili na usa ka halayo nga paglaom, kundili usa na kakamatuoran diha sa ilahang present situation. Ang pagkahimugso ni Jesus mao ang makita nga ebidensya nga ang Dios mianhi gayud sa pagpuyo uban sa iyahang katawhan. Ang mensahe sa anghel ngadto kang Jose dili lamang usa ka pahibalo sa usa ka bata nga natawo, apan pagpahayag sa presensya sa Dios nga nagpakatawo sa kalibutan.
Now, when we hear the name Emmanuel, we are reminded of the most incredible truth of all. God is with us. And this presence of God, this Emmanuel, is the source of our unspeakable joy. Sa kalipay nga walay sama. It's not just about a baby in a manger. It is the creator of the universe choosing to dwell with us in the most intimate way possible. Now, what makes this joy unspeakable? The joy of Emmanuel is not dependent on our circumstances. It's not about having a perfect life or living in a world free from suffering. Instead, it's the deep, abiding joy that comes from knowing that no matter what we face, God is with us. Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Bisan kon kini kapildihan, kamingaw, kahadlok o kawalay kasiguruhan. Ang Emmanuel mipahinumdom kanato nga ang Dios dili layo kanato. Kauban siya nato. Ug ang iyang presensya nagbag-o sa tanan. Kini mao ang kalipay nga labaw sa tanan nga pagsabot. Usa ka kalipay nga nagpuno sa atong mga kasing-kasing bisan sa pinakangit-ngit nga mga panahon sa atong kinabuhi. Diha sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 8, the Apostle Peter nagaingon siya, "Gihigugma ninyo siya bisan wala kamo makakita kaniya, ug nagtuo kamo kaniya bisag wala kamo makakita kaniya hangtod karon. Busa napuno kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong." This is inexpressible or unspeakable joy, is the result of knowing that Jesus, Emmanuel, is with us and will never leave us. His presence is the source of joy that the world cannot give, joy that fills our hearts with peace and hope. As we approach the season of Advent and Christmas, we reflect on the profound truth of the Incarnation. God Himself entered into our world in the form of a helpless baby to live among us, to redeem us, and to restore us to Himself. Now, this is the essence of Emmanuel, and it is the source of a joy so deep and so transformative that it defies full expression. Walay pulong nga makalitok niini. And today, let us explore why the presence of Emmanuel brings such unspeakable joy, which becomes the gift nga nahimong gasa alang kanatong tanan. Una is the joy of God's presence, ang kalipay sa presensya sa atong Ginoo. The first and most immediate source of joy is simply the reality of God's presence with us. For centuries, humanity was separated from God by sin. Ug diha sa daang tugon, God dwelt in the tabernacle and later the temple. But His presence was veiled, distant, and not something that ordinary people could freely access. God's holiness was so great, nga bisan diha sa panahon ni Moses sa iyahang pagpakigtagbo niini, He had to veil His face to shield the people from the overwhelming glory of God. But with the birth of Emmanuel, everything changed. God did not merely send a messenger or a prophet. Siya mismo ang mianhi sa kalibutan. The eternal, infinite Creator chose to be with His creation, not from a distance, but in the most intimate way possible. Ingon nga usa kanato. Sumala diha sa gipadayag ni Matthew, they shall call His name Emmanuel, which means God with us. Now, this is not a God who watches us from afar.
but a God who steps into the world, who dwells among his people in the flesh. And this presence is the source of our unspeakable joy. Ang presensya sa Dios nagbag-o sa tanan, ug kini mao ang kalipay sa pagkahibalo that despite our brokenness, ang Ginoo duol kanato. Kini mao ang kalipay sa pagkahibalo nga kita dili gayud mag-inusara. Bisag unsa pay atong atubangon sa kinabuhi, mahupayan kita sa kamatuoran nga ang Dios nag-uban kanato. Nga ang Dios naglakaw kauban kanato. Nagagiya kanato ug nagahupay kanato. Usa kakalipay nga ang Ginoo ania kanato. Second is the joy of redemption. The second source of joy found in Emmanuel is the joy of redemption. Jesus was not just born to live among us. He was born to die for us. The angels proclaimed, "Behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people." The reason this news is so joyful is that it points to the salvation, sa kaluwasan nga dalhon sa atong Ginoong Hesukristo. When Jesus came as Emmanuel, He did not come simply to teach or perform miracles. He came to rescue us from the consequences of sin, separation from God, spiritual death, and eternal despair. And through His life, death, and resurrection, Jesus made a way for us to be reconciled with God, to be forgiven, and to have eternal life. And the Apostle Paul captures this joy beautifully in Romans chapter 5, verse 8, saying, "But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us." The joy of redemption is that Jesus, Emmanuel, took upon Himself the punishment we deserved. And through His sacrifice, He restored us to a right relationship with God. This is a joy that transcends any temporary happiness we experience in this world. It is a joy that is rooted in the eternal truth of our salvation. It is the joy of knowing that we are not just forgiven, but fully embraced by God the Father. Third is the joy of peace, which is the source of joy that Emmanuel brings, the joy of peace. In the book of Isaiah chapter 9 verse 6, it says, one of the titles given to Jesus is Prince of Peace. Prinsipe sa pakigdait. The peace that Jesus offers is not the absence of conflict or hardship, but a deep, abiding peace that comes from knowing we are right with God. It is the peace that transcends understanding. As Paul describes in Philippians chapter 4 verse 7, ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Taliwala sa mga panlimbasog sa kinabuhi. Personal man kini nga mga pagsulay, panagbangi sa relasyon, o bisan pa sa kinatibuk ang kagubot sa kalibutan, masinati nato ang kalinaw ni Jesus, ingon nga Emmanuel. Kini nga kalinaw usa ka grasya o usa ka gasa sa grasya nga nakagamot sa pagpasiguli nga gidala ni Jesus
tali sa katawhan o sa Dios Amahan. Kini mao ang kasiguruhan nga bisan unsa pa ang mahitabo, ang atong kasiguruhan makaplagan diha lamang kaniya. Fourth is the joy of hope. Emmanuel brings the joy of hope. The birth of Jesus was not just the fulfillment of ancient prophecies. It was the beginning of a new chapter in God's redemptive plan. Jesus is the hope of the world, and his coming signifies that God is actively working to restore all things to himself. Now, this hope is not wishful thinking or vague optimism. It is a confident expectation that God will finish what He has started. Diha sa Hebreo Kapitulo 6, versikulo 19, nagapahinumdum ka nato, nga nagaingon, gihuptan nato kining paglauma, ingon nga anchor sa atong mga kinabuhi. Sigurado gayud kini, og kasaligan. And for those who trust in Emmanuel, our hope is not based on the fleeting circumstances of this world, but on the unshakable promises of God. Jesus came to give us hope for today and hope for eternity. And his resurrection guarantees that we too will rise again, and that death and suffering will not have the final word. Ang kalipay nga dala sa Emmanuel dili gayud maasoy. Kini usa ka kalipay nga nakagamot sa presensya sa Dios uban kanato. Ang katubsanan nga iyang gidala, ang kalinaw nga iyang gitanyag ug ang paglaom nga iyang gihatag. Kini usa ka kalipay nga nagbag-o sa atong mga kasing-kasing, sa atong kinabuhi, sa atong panimalay, sa atong katilingban, ug diha niining mao nga kalibutan. Karong Pasko, sa atong pagsaulog sa pagkatawo ni Jesus, atong hinumduman nga ang kalipay nga iyang gitanyag dili lang sa mao nga panahon, kundili kalipay kini sa tibuok kinabuhi. Ug kini usa ka kalipay nga dili gayud mahanaw, tungod kay kini nakaangkla sa walay katapusan nga kamatuoran nga ang Dios uban kanato ug siya alang kanato. The gift of unspeakable joy is a joy inexpressible, beyond description, incapable of expressing in words. Joy unspeakable indicates great joy. And God's desire for us is to experience this kind of joy eternally. Pag sinati nining mao nga kalipay nga walay katapusan, dili lamang sa usa ka higayon. Magmaya kita, kay ang Emmanuel miabot na. Ipaambit nato kining dili maasoy nga kalipay sa usa ka kalibutan nga nanginahanglan gayud nga makadungog sa maayong balita. Ang kalipay sa Ginoo mao ang naghatag kanato og kusog sa pagpuyo sa kinabuhi ug pagkinabuhi diha sa atong Ginoong Hesukristo. Ang kalipay nga dili masulti sa usa ka lawom nga kasinatian nga naglangkob sa atong kalag, espiritu ug lawas. When the wise men saw his star, they rejoiced with exceeding great joy, because the solution for humanity and reconciliation to God had been born. Joy unspeakable is an expression of deep, indescribable jubilation of the love of God to us all. And like the old song says, it's the most wonderful time of the year. The Christmas season is upon us once again, and it's time to think about
just how we are going to handle everything that comes with this season. Now, friends, are we ready for a celebration of the birth of our Lord that focuses not on the material things, not on the temporary, but on the spiritual truth that the birth of Jesus Christ is God with us, which brings the gift of unspeakable joy. I want to challenge all of us to really get the best out of this joyous time. Why does it matter? Siguro mangutana nga naman. Sinihimaya niingon, padayon sa inyong nabatasan. Kanan ninyo ang lamiang pagkaon, ug imna ninyo ang tamis nga bino, ug padani ninyo jutayng bahin katong walay makaon. Kay balaan kining adlawa alang sa atong Ginoo. Ayaw kamo kaguol, kay ang kalipay nga gikan sa Ginoo maoy maglig-on kaninyo. There is strength that comes with the joy of the Lord. Everyone gets down from time to time, but if we start to allow ourselves to wallow in self-pity, we find ourselves becoming weaker. And sometimes we need to stir up that gift that is in us, the gift of unspeakable joy, the joy of God's presence, the joy of God's redemption, the joy of God's peace, and the joy of God's hope. As recipients of this unspeakable joy, we are called to share it with the world. The good news of Emmanuel is not meant to be kept to ourselves. And just as the angels announced the birth of Christ to the shepherds, so too are we called to share the joy of Jesus' presence with others. In a world that often feels dark and hopeless, the message of Emmanuel, God with us, is the brightest light. When we share the joy of Christ, we are inviting others to experience the peace and hope that only His presence can bring. Going back to our question earlier, where is joy found? Wala diya sa inyong lingkuranan. Where is joy found? Robert Rainey has this answer. Joy is the flag which flown from the castle of the heart when the king is in residence there. Kanta man ron? Di lang ko mo kanta. Then R.A. Turney affirms by saying, there is more joy in Jesus in 24 hours than there is in the world in 365 days. Again, there is more joy in Jesus in 24 hours than there is in the world in 365 days. And he said, I have tried them both. So my friend, today we are reminded that the joy of Christmas is not just about celebrating the birth of a child. It is about celebrating the arrival of Emmanuel, God with us. This truth brings us an unspeakable joy, a joy that transcends our circumstances and fills us with hope. In this Advent season, let us rejoice in the presence of our Savior, knowing that He is with us, and let that joy overflow within ourselves, to our family, to the community, and eventually to the world around us. May the joy of Emmanuel fill our hearts and transform our lives now and always. Amen. Tawag sa paghalad.
O karon dili tungod kay kinahanglan kun dili tungod kay kita mapasalamaton. Ibalik nato sa Dios ang atong ipakig-ambit, malipayon natong ihalad ang atong panahon, ang atong bahandi, ang atong pasalig, ang atong mga pag-ampo. Ingon sa mahigugmaon og mapaanguron nga gihatag sa Ginoo, magmahinatagon usab kita sa atong paghalad ngadto sa Dios. Atong dalhon ang atong mga gasa ngadto sa atong Ginoo, uban ang malipayon nga mga kasing-kasing. Dalhon natong atong mga halad ikapulo, pasalamat. Mga binuhat nga tanan, sa langit yung kaingunan, dahigon na ang Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Magampo ta. Ginoo, salamat sa imong grasya, niini nga komunidad sa pagtuo, sa mga gasa sa among kinabuhi. Panalangini kining mga halad karon aron magamit sa pagpalambo sa imong paghari, sa pagkamatarong niining mao nga panahon, ug bisan sa umalabot. Maglihok unta ikaw pinaagi sa matag usa ka namo, ug pinaagi sa mga ministeryo niining imong iglesia. Karon kami magahatag og himaya kanimo sa tanan nga among buhaton. Amen. Mga igsuon, sa makausapa kita gi hagit sa atong Ginoo. Diha sa atong pagpadayon sa tuwang journey nining mao nga season, Advent season, sa atong pagpangandam, dili lamang sa iyahang sa ulog sa iyang adlaw na tawhan, kung dili pagpangandam usab sa iyahang pagbalik. Kining tungura, giawhag o gihagit ang matag usa sa paghalad sa atong kaugalingon sa makausapa ngadto sa atong buhi nga Dios. Ato kining himuon diha sa atong pag-awit sa katapusan nga awit.
Mao ka na nga mong mga pag-awit, gamhanan namo nga Dios. Uban sa mo ang kalipay, tungod kay ikaw nagpakatao, dala ang gasa sa kaluwasan nga ri kanamo. Nagmalipayon kami Ginoo, tungod kay gawas nga ikaw nagpakatao, ikaw usab nagasaad sa imuhang pagbalik. Ug diha sa mo ang pagpadayon sa pagpaabot sa imuhang pagbalik, o Dios, nawala ang among mga kahadlok, nawala ang among mga kabalaka, nawala ang among mga pagduha-duha, tungod kay ikaw nagapasalig man, nga ania ikaw sa tagsa-tagsa kanamo. Ania ikaw nagapakiguban kanamo. Ikaw nagasaad ug nagapasalig kanamo, nga dili gayud kami nimo pasagdan, nga dili gayud kami nimo biyaan. Salamat o Dios nining maong imong pagpahinumdom kanamo niining kabuntagon. Tungod kay sa makadaghang higayon, kami mobati niini. Sa makadaghang higayon, kami nahadlok og nabalaka. Tungod kay ang among tagsa-tagsa kakasing-kasing o guna-huna, among napunting diha sa mga panghitabo nga nagapalibot kanamo. Ginoo, tabangi kami nga among kasing-kasing, among huna-huna, ang among kinatibuk-an nga pagkamao, amo gayud nga ma-focus nganha kanimo ug diha sa espirituhanon nga bahin sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa imuhang pagpakiguban kanamo niining kabuntagon sa among pagsimba kanimo. Salamat nga ikaw nagapuno kanamo pinaagi sa imong balaang espiritu. Salamat nga taliwala sa among pagkamasalaypon sa makadaghang higayon, ikaw padayon nga nagadawat kanamo. Busan nining kabuntagon o Dios, nagahalad kami sa among mga kinabuhi nga naha kanimo. Kinabuhi sa imong mga anak, kinabuhi sa imuhang katawhan. Uban sa nagkalain-lain nga mga paghangiyo ug pagpangaliyo po nga naha kanimo. Panalangini ang imuhang mga katawhan o Dios, ang imong mga anak, ilabi na niadtong nagaluhod sa imuhang atubangan, uban sa ilahang nagkalain-lain nga mga paghangiyo. Tasayod kami, Dios, nga ikaw nagapanimati kanila. O bisan wala pa nila masulti ang ilang gustong ipadangat nga naha kanimo. Nahibalawanan nimo, sulod sa ilang mga kasing-kasing. O ikaw nagaandam na og mga tubag, alang niining tanan. Kanamong tanan nga nagahalad sa among kinabuhi, itugot Ginoo, nga ikaw magadawat, magapanalangin kanamo. Kini among mga pag-ampo, amo ang gisalig, gilauman, pinaagi sa mahimayaon nga ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Katawhan sa Dios, panggawas kamo, ngadto sa kalibutan, diin kamo dalhon sa atong Ginoo. Ug ipadayon ang pagpakaylap sa iyahang gugma, sa iyahang kaluwasan, nga iyahang gihatag kanato. Uban sa iyahang pasalig, nga siya magapakiguban kanato, gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Diya sa ngalan sa Dios Samahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.